Parang hindi ko kaya, pinilit ko lang kayanin. Nung pala, totoo pala, kaya ko naman pala. At doon na nga nagkaroon ng magandang kulay o pagbabago sa buhay ko. Hello? Hello, anak? Ikaw ba yan? Opo, nanay. Ako po ito. Pasensya na po kayo. Ngayon lang po ako nakatawag. Medyo may kamahalan po kasi ang load dito. Kumusta ka na dyan, anak Saudi? Okay naman po, nay. Medyo mahirap, pero kaya naman po. Kumakain ka ba sa oras? Ano kinakain mo dyan? Baka naman nagpapalipas ka ng gutom dyan. Siguro nami-miss mo yung aking mga luto, ha? Nanay naman, ang daming tanong. Kumakain po ako dito. Meron nga po dito fried chicken sa cake. Sige anak, mag-ingat ka palagi, ha? Nami-miss kita. Lagi na lang po akong tatawag sa inyo para hindi po kayo mag-alala. Kung may magagawa lang sana ako para hindi ka na lumayo. Sige po, nanay. Susunod na lang po ako tatawag. Naubos na po yung load. Namimiss ko na rin po kayo. Sige po, bye-bye. Sige, bye-bye. Napakalungkot ng malayo ang anak. Pag siya ay nagtrabaho sa ibang bansa, talagang nakakainip na napakalungkot. Hindi mo maintindihan kung ano nararamdaman mo. Gusto mo nang dumating ang araw na siya ay makabalik agad. Yung feeling na ayaw mong umalis pero kailangan. Yung feeling na ayaw mong iwanan sila pero wala kang choice. Kasi doon mo makikita yung hinahanap mong magandang future para mas mapaganda mo pa yung pamumuhay ng mga mahal mo sa buhay. Yung aking mister nagsasaka. Sa awa ng Diyos, yung kanyang pagsasaka, nakaraos silang makapagtapos siya. Pero nung siya ay nasa abroad na, siya naman ang nagpatuloy sa kapatid niya na magpaaral. Nung unang beses na akong tumawag doon sa family ko, nung nandun na ako sa Saudi, siyempre, sasabihin mo, excited ka na nandito ka na sa Saudi. Pero hindi mo naman siyempre masabi sa kanila na gusto mong bumalik kasi nandun ka na nga. Sinabi ko na lang sa kanila noon, natatandaan ko, hello, nandito na ako, okay na ako. So, wag na kayo mag-alala. Pero deep inside, uwi na ako dyan. Nang gusto kong masabi sa kanila noon. Maraming beses akong umiiyak sa telepono pag tumatawag ako. Pero hanggat maaari, kaya mong itago, itatago mo yun eh. Nung nasa abroad siya, yung mga time na yon, ang mga kinikita niyang pera na ipapadala lahat. Nauubos lang namin yon na nagagamit sa puhunan sa pagsasaka, pag-aaral ng kapatid. Wala siyang maipundar kahit ano. Taliwas kasi sa hindi mo talaga may enjoy yung nasa ibang bansa kapag ka dumating na yung panahon na magpapadala ka na ng pera. Kasi halos ang nangyayari kasi dyan, pag OFW ka, akala nila namumulot ka ng pera. Akala nila yung pera doon tinatabo mo lang na any moment tatawag sila sa'yo. Instead, minsan dumarating yung panahon pa na instead nakausapin ka, tanungin ka, kamustahin ka, manghihingi sila sa'yo. Siyempre, ikaw naman na nasa ibang bansa ka, hindi naman nila alam yung buhay mo talaga doon. Na halos nakatungtong ka sa hukay doon. Kulang 2 taon siya katagal doon. Tapos nauwi lang siya nung tatay niya sa makabilang buhay. Emergency vacation. Kasi that time, sinabi nila sa akin na yung tatay ko daw ay nasa ICU or malubha. Pero hindi ko naman in-expect talaga na nasa ICU siya. Ang totoo pala, ayaw lang nilang sabihin sa akin na siya ay yung patay na. 2 days na palang patay that time. Inatake daw sa puso. Nung panahon na yon, na-realize ko na hindi na ako babalik sa abroad.
kahit na maliit ka ako'y kita kasi nawalan na ako ng ama, namatay nang hindi ko nakikita, namatay nang hindi nakasama. Ang reason ko kung bakit ako pumunta ng ibang bansa, para sa kanila. Pero yung feeling na malaman mo na pag andadatnan mo pala patay na, nasa kabaong na, yun siguro yung pinakamasakit na feeling sa buhay ng isang OFW. Ayoko na kasi siyang pabalikin sa abroad dahil mahirap nga yung malayo sa pamilya. Wala nang ang tatay niya, alis pa siya, hindi ko siya pinayagan. Kahit gaano pala kalaki yung naipon mong pera sa ibang bansa, mauubos at mauubos pa rin dito sa Pilipinas. Hanggang isang araw, merong akong nakitang isang magandang opportunity na sabi ko, parang hindi ko kaya, pinilit ko lang kayanin. Nung pala, totoo pala, kaya ko naman pala. At doon na nga nagkaroon ng magandang kulay o pagbabago sa buhay ko.